Bakit po natin hinango yung titulong It's the Economy Stupid at ginawa natin It's BBM Stupid? Because even trial balloon na magkakaroon ng massive revamp sa kabinete, ng massive reorganization, ng mga bagong appointment, may tatanggalin, may aalis. It's BBM, stupid. Kahit sino pang tanggalin nyo dyan, hanggat si Bongbong Marcos ang presidente, higit pang bababa ang approval at trust rating ng mga Pilipino. Bakit? 4 na surveys na po ito. Because the issues are simple. They were the issues then, they are still the issues now, and they will still remain to be the issue that Bongbong Marcos himself must confront and explain truthfully to the Filipino people. Ano po yan? Issue po ng massive corruption. Issue po ng looting of public funds. Issue po ng drug addiction. Itong 3 isyong ito, nakaangkla na po rito sa administrasyon ni BBM. At itong tatlong malalaking higanting issues na ito, hindi po ito mawawala hanggat hindi sinasagot ng buong katapatan. Hindi yung ngisi, hindi yung standard na pag wala nang nasagot, tatawa, hindi na po obre. Malinaw na ang naging hatol at pasya ng mamamayang Pilipino. Talaga pong negative negative. No amount of PR stunt, no amount of massive effort to discredit Vice President Inday will be able to help BBM shore up his negative ratings. Whether trusts or approval or performance rating, wala. Meron din ako ipapakita sa inyo para talagang interactive. Bukod po kasi dyan, ito po hindi na umubre. Yung ang sisisihin mo, si Pangulong Duterte pa rin. Sino ho ba ang presidente natin ngayon? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte pa rin ba? Si Tatay Digong pa rin ba? Kailangan niyang kumprontahin yung sarili niyang issue. Ito po, itong 3 malalaking isyung ito is further complicated by our economy. Hardships po ang nararamdaman ng tao Pagkagutom at higit na kumukulo ang tiyan ng mamamayang Pilipino, hindi aangat ang kahit anong survey ni BBM hanggat hindi niya tinutugunan. Alright mga kababayan, so tayo po ay magkakaroon na naman ng another reaction video dito nga po sa naging live ni Attorney Vic Rodriguez kamakailan patungkol nga po dito sa usap-usapan na massive revamp sa administrasyon na naman ng Marcos dito sa kanyang mga gabinete. So maaaring may mga magsasubmit ng courtesy resignation or may mga masisibak or papalitan na mga gabinete. So ito mga kababayan ay hindi na bago para sa atin dito nga sa administrasyon ng Marcos At ilang beses na nga pong nagbalasahan dyan sa kanyang gabinete and still ganun pa rin naman yung problema ng ating bansa. So wala pa rin naman nalulutas at para sa akin itong pagpapalit-palit ng gabinete mga kababayan ay isang pagpapatunay lang na talagang mahihirapan at walang patutunguhan itong ginagawa ng administrasyon ng Marcos. Kasi bakit kanyo? Kasi syempre mga kababayan, reshuffle ng reshuffle, balasahan ng balasahan, wala nang natatapos, wala nang napaninindigan na posisyon, trabaho at hindi na nila nagagawa ng maayos yung kanilang trabaho. Syempre, ang mangyayari nito, endorsement na naman, i-endorse na naman yung mga hindi nila natapos sa trabaho o yung mga inutos sa kanila na hindi nila nagawa, i-endorse na naman nila sa kanilang papalitan o susunod na kapalit. So, ang ending, back to zero na naman, di ba? So, ito yung mga nagiging problema mga kababayan. At syempre, hindi mo na maitatago kasi, hindi na talaga maitatago ng cosmetic change itong nangyayari sa ating bansa. Itong malawakang korupsyon na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigyan talaga ng kalinawan. Although may mga nakulong pero hindi naman ayun yung ina-expect ng taong bayan. So maging ako personally bilang isang mamamayang Pilipino at taxpayer, botante na nagpapasahod sa mga nakaupo ngayon sa gobyerno ay talagang hindi ako kontento mga kababayan dito sa mga tao na nakulong dito nga po sa issue ng flood control scandal at talagang ine-expect nga natin na may makukulong na mga senador, congressman o kahit mas matataas pang mga nakaupo dyan sa
gobyerno, no, na marami naman talagang ebidensya na nagtuturo na sa kanila, pero syempre mga kababayan, still gaya ng sinasabi ko sa inyo, tanging ang husgado lamang ang makakapagsabi kung guilty or not guilty. Kasi para sa akin mga kababayan, itong pagbabalasa o pag-revamp ng cabinet members na naman ng administrasyon ng Marcos ay hindi po yan na makakatulong, no, para mabago po yung nangyayari ngayon at kinasasaglakan ngayon ng ating bansa, which is talagang sadsad ang ating ekonomiya, at napakarami nating mga kababayan na naman ang nagsasuffer, maging ang mga investor, mapa-local man yan o foreign, takot ng mamuhunan dito sa ating bansa. So kinakailangan talaga na harapin, no, kumprontahin talaga ng administrasyong ito, especially ang ating pangulo, yung totoong ugat ng problema, ang korupsyon, no? At hindi ito matitigil mga kababayan kung talagang patuloy na nangyayari ito sa loob ng gobyerno, at tanging ah, pagpapalit, reforma, tunay na reforma sa sistema ay yun ang magiging solusyon, no, sa lumalalang problema po sa korupsyon. Syempre, kailangan din natin i-demand yung full accountability, transparency dito po sa lahat ng mga sangkot sa flood control scandal, no? At hindi po biro yan mga kababayan, dahil bilyon, trilyong piso po yung nawawala sa kaban ng bayan dahil lamang po sa ilang individual, no, na nagsamantala sa kaban ng bayan. Na ito dapat na flood control mga kababayan ay napakahalaga po na proyekto para sa ating mamamayan, no, sa pag-unlad din also ng ating ekonomiya, na siyang magpoprotekta sa mga tao, no, sa mga inosenteng tao, na magpoprotekta na tayo ay secured, no, sa tuwing may mga malalakas na pag-ulan, may mga pagbaha, ay hindi tayo basta-basta maapektuhan. Pero ang nangyari mga kababayan, ito pa pala yung magiging mitya ng buhay ng ilan nating mga kababayan na inosente, na nawalan ng mga tahanan, nawalan ng kabuhayan, at ang pinakamasakit dito mga kababayan ay nawalan ng mga mahal sa buhay dahil po sa mga proyektong palpak, substandard, at ang worst dito ay ang ghost project. So talagang napakalala ng nangyari mga kababayan sa ating bansa. At itong paninisi sa nakarang administrasyon kaya dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi na yan na bebenta sa merkado, no? Hindi na yan bebenta sa mga tao, na itong paninira na ginagawa sa dating administrasyon ay hindi natatalab pa sa mga taong mulat na sa katotohanan, no? Kasi imagine ninyo mga kababayan, no? 2022 nanalo bilang presidente si Pangulong Bongbong Marcos. So 2025 na ngayon. So 3 taon na siyang nakaupo, no, sa pagkapangulo. Dapat, 'di ba, kung may mga pagkakamali man yung nakarang administrasyon, mag-focus ka sa kung ano yung sitwasyon ngayon. 'Di ba? Hindi yung puro blame, puro paninira, puro sisi ka sa nakarang administrasyon. Kasi kung meron mang pagkakamali yun mga kababayan, dapat ikaw bilang isang kasalukuyang pangulo, ayusin mo kung ano yung mga problema at hindi mo ipinapasa sa iba. Kasi ang tunay na leader mga kababayan, nagtitake yan ng full responsibility, no? Yan yung magaling na leader, at hindi niya biniblame sa iba yung mga pagkakamali, no? Although hindi naman natin masasabi kasing perfect ang nakarang administrasyon, but still hindi natin naranasan yung mga ganitong issue. Walang mga ganitong rally na parang sunod-sunod at patuloy na nananawagan, no, ng itigil ang korupsyon. Walang ganito noon. Aminin niyo yan sa hindi. Payapa ang Pilipinas noon, at ramdam natin na talagang mataas yung pagtingin ng ibang mga bansa, ibang mga lahi sa lahing Pilipino. So yun yung nakaka-miss, no? At yung kapanatagan na tuwing ikaw ay babiyahe tuwing gabi, abutin ka man ng madaling araw sa lansangan, secured, safe ka, no? Very minimal lang yung nangyayaring krimen sa kalsada dahil takot nga yung mga kriminal, no, yung mga masasamang tao na gumawa ng hindi maganda para sa kanilang kapwa dahil alam nilang may kalalagyan talaga sila.
And I personally, mga kababayan, ay magpapatunay, no, na talagang maganda yung panahon ni Tatay Digong, no, na taon lang talaga na nagkaroon ng pandemya, kaya majority of his time ay talagang natutok na lamang dun sa pagresolba o paano labanan itong pandemya na tumama sa mundo. Pero kung sakali na hindi nagkaroon ng pandemic, mga kababayan, ay for sure, no, napakarami niya pa ring mga legasiya na maiiwan. Although meron siyang napakaraming iniwan at talagang magmamarka, mapapakinabangan pa ng mga susunod na lahi, talagang mas bongga pa siguro, no, kung walang pandemic na tumama sa ating mundo, at napagtuunan niya pa ng pansin yung iba pang mga big projects na posible pa rin nating magamit hanggang sa susunod na mga henerasyon. At nung panahon ng pandemic, mga kababayan, ay hindi tayo pinabayaan ng ating Pangulo, no. Talagang sinikap niya, no, na maisalba lahat ng buhay ng mga kababayan natin. Although napakahirap at wala ka talagang kasiguraduhan, pero ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para mailigtas niya ang kanyang bansa at ang kanyang mamamayan. So habang ginagawa ko tong reaction video na to, ay napakarami ko pa ring realization, no, sa panahon ng dating administrasyon at sa kasalukuyang administrasyon, na wala na lang ibang pinag-uusapan kundi korupsyon, puro na lang pagbagsak ng ekonomiya. So wala na tayong nabalitaan na positibong bagay sa panunungkulan nito ni Bongbong Marcos, no. Meron man siguro, pero very very light lang, no. Hindi talaga yung masasabi mo talaga na big ticket, na talagang masasabi mo na wow, 'di ba, bongga. So wala talagang itong pinagmamalaki niya pang flood control projects niya nung nakaraang SONA niya, palpak naman pala, no. So again, mga kababayan, wag tayong basta maniniwala sa kung ano lang yung napapanood natin at sinasabi ng mga nakaupo sa gobyerno, no. Pagmasdan natin, no, mag-observe tayo kung ano ba yung nararanasan natin sa totoong buhay. Again, mga kababayan, ang korupsyon talaga ang isa sa mga magpapahirap sa ating mamamayan at sa ating bansa sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Kaya kinakailangan talaga ito ay wakasan, at wag na natin na ipagpatuloy pa na gawin sa atin ito ng mga taong gobyerno, no. Dapat wakasan na, tunay na reforma, full accountability and transparency, para nang sa ganun ay mapanagot ang mga taong magkakasala, no, at hindi na pamarisan pa ng iba. So kung gusto niyo mapanood, mga kababayan, yung kabuoang naging live ni Attorney Vic Rodriguez, ay bisitahin niyo at mag-follow po kayo sa kanyang Facebook page, ang Attorney Vic Rodriguez, para mas maunawaan niyo pa yung kabuoang konteksto netong ating reaction video. At syempre maging updated kayo sa mga usaping pambansa na ginagawa po ni Attorney Vic Rodriguez. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, at God bless po sa inyo.